Napanood ko po, nako. Humingi po ng tawad itong si Jonathan Morales dito po sa isang interview na ito. Humingi ng tawad. Gulat nga ako, sabi ko, putang ina, marunong palang humingi ng tawad itong si Jonathan Morales. Kaya lang, yung paghingi ni Jonathan Morales ng patawad, hindi po yung inaasahan natin na patawad. Ibang kapatawaran ng kanyang hiningi ng tawad. Inamin daw ng PDEA agent Jonathan Morales na hindi na niya nagawa pang makapagpigil at nasagot niya si Senator Jingo Estrada sa pinakahuling pagdinig ng Senado sa Committee on Hearings. Pero si Morales naman ng pasensya ng senador at sinabing nadala lang din siya sa ginawang pang-insulto ni Estrada sa kanya. Si Ann Marcos Relo magkakaroon ang live. Magandang gabi. Diba? Sa totoo lang, mandato ng isang senador na nasa Senate hearing na mapiga ang resource person sa kanyang mga nalalaman. At kailangan din ng isang senador na ma-interrogate ang tao na ito para makita ang kanyang kredibilidad. Yan ang trabaho ng senador, ni Jingoy Estrada. Kung hindi siya magsasalita ng ganyan, uupo lang doon, naka-face mask, tas gaganyan-ganyan lang siya. Gaganyan-ganyan lang. Si Jingoy Estrada, doon sa Senado, masasabi ko, sayang lang ang binabayad ng taong bayan dito kay Jingoy Estrada. Pero, kung ikay senador na makikipag-interrogate ka dyan, hahanapin mo ang katotohanan, hindi naman na ininsulto ni Jingoy Estrada si Jonathan Morales. Nagtatanong ito at pinapakita lamang kung ano ba ang kredibilidad o makukuha nating tamang impormasyon sa isang tao na wala pong ibang ginawa noong siya'y nanunungkulan bilang pulis or PDEA agent na puro po katarantaduhan at natanggal pa sa serbisyo. Anong makukuha nating katotohanan dito? Tama lang yung ginagawa nitong si Senator Jingoy. Ang mali ay si Morales. Bakit? Senador yan. Mandato niya yan. Trabaho niya yan. Pero, wala kang karapatan na hiyain siya, pahiyain siya, or gawan man lang ng kahit ano man lang na mga salita na pangit laban sa kanya. Hindi mo yan dapat ginagawa, Jonathan Morales. Buti nga, hindi ka inano nitong si Senator Jingoy. Kung ako yung senador nung time na yan, kung ako yan, si Jingoy, gagawin ko ang lahat para hindi ka na makauwi at ipakulong kita. Dahil sa ginagawa mong pagsisinungaling dyan sa Senate hearing na yan. Maliwanag naman, katarantaduhan lahat yan. Maliwanag naman, walang kakwenta-kwenta yung ginagawa na hearing na yan. Bakit? Kasi nga, yan ay hindi naman hearing para sa Maharlika Leaks. Yan ay hearing para hiyain si PBBM. At napunto na yan ni Senator Cheese, ni Senator Jingoy, ni Senator Mig Subiri, at ni Senator Grace Poe. Na ipalabas na nila yung punto na yan. Na ipakita na nila yung katotohanan patungkol dyan sa taong si Jonathan Morales na si Bato na lamang yata ang nagtitiwala. Buong organisasyon ng PDEA, hindi po pinapaniwalaan ang mga sinabi nitong si Jonathan Morales. Pero,
ang isang dating investigador din daw at dati din daw na operator, dating PNP chief, dating pulis na si Bato de la Rosa. Napaikot sa palad ni Maharlika at ni Jonathan Morales. Tapos magtatanong pa siya, nauto ako ni Jonathan Morales? Oh. Parang nagagalit pa siya. Parang totoo na naman na bilog ka ng isang sibak na PIDEA agent. Honor ay parang Morales, alam mo, Diba? Kita mo kung gaano kawalang iya si Jonathan Morales, kung gaano kagaspang ang ugali nito, bargas. Tama lamang na ikay makipagkaisa kay Maharlika at kay Digong. Tama lamang, bakit? Bargas ka. Napakagaspang ng ugali mo. Barbariko ang iyong pag-uugali. Hindi ka marunong gumalang sa isang senador. Diba? Wala kang magagawa kahit na ba convicted yan eh. Binoto yan ng taong bayan, mandato niya yung ginagawa niya. At ginagawa niya ang trabaho niya. Kung nasasaktan ka sa sinasabi na ikaw ay nasibak sa mga trabaho, ikaw ay tinanggal dahil ikaw ay dishonest, ikaw ay ng extortion, ikaw ay gumagawa ng mga katarantaduhan sa dati mong trabaho. Huwag kang masaktan. It's a fact. Totoo yun. Facts lang ang sinasabi ni Senator Jinggoy. Yung totoo lang. Katotohanan lang na ikaw, si Jonathan Morales, ay walang kredibilidad, hindi dapat pagkatiwalaan, nuknukan ng sinungaling, congenital liar, at professional storytelling liar. Wala kang kwentang tao. Hipokrito ka. Isa kang peking anti-drug advocate. Kita mo naman tong si Carlo Colum Quiscat. Wala kang kwentang vlogger, pero nag-comment pa. Wala pala akong kwenta, dapat nilayasan mo na lang ako kagad. Kaya lang, katulad niya, nag-comment ka pa, pinatulan mo ko. Hindi mas wala kang kwentang tao. Wala na nga akong kwentang vlogger, nag-comment ka pa, pinamukha mo pa ritong tanga ka. Kapag walang kwenta yung vlogger, huwag mong panoorin, i-block mo. I-block mo, tanggalin mo sa YouTube mo, wag ka nang mag-comment pa. Kasi nga wala nang kwenta eh. Kaya lang, sa halip na ipamukha mo sa akin na wala akong kwenta, nanood ka pa. Nag-comment ka pa. Walang kwenta pero nanood ka. Nako, Lakwatsera Official, shoutout po. Ulol. Hindi ninais. Kanya nagawa niya lamang ito para ipaliwanag ang kanyang sarili dahil hindi pa naman siya nakahatulan sa mga kasong isinapalaban sa kanya. Sinabi naman niya na hindi sa sana makakuha ng mabigat na impormasyon sa itong pagdiling ng Senado ay natuon na ito sa paninira at panginsulto sa kanya ni Estrada. Paninira at panginsulto daw sa kanya ni Estrada. Anong paninira yun? Lahat ng hawak ni Senator Jinggoy Estrada, may hawak siyang dokumento kung ano ang mga kaso na natanggap mo. Kung ano ang mga sinagot mo na PDS. Paano paninira yun? Kasama yan sa Senate hearing. Kailangan ma-establish ang kredibilidad mo. Kapag na-establish na, okay, dapat pala natin itong panawalaan itong taon to, mataas ang kredibilidad nito. Magkakaroon na rin ng kredibilidad ang iyong ibinabatong issue. Kaya lang, kahit isang tao, walang pumunta sa Senado para ipagtanggol ka,
para patotohanan ng issue na inilabas mo patungkol kay BBM at wala kahit isa man lang tao na nagpatunay na mabuti kang ehemplo. Na ikaw ay isang mabuting PIDEA agent o ikaw ay isang mabuting PNP employee. Wala. Lahat doon. Alam ang kabulukan mo. Kahit mga dating PIDEA chief, alam ang katarantaduhan mo. So, anong paninira doon at panginsulto? Sinasabi lang nila ang pagkakakilala nila sa'yo. Fake news na naman tong SMNI. Ano naging irrelevant? Ikaw ang tinatanong. Buti sana kung tinatanong dyan si Coco Martin. Buti sana kung tinatanong dyan si Ivana. Buti sana kung tinatanong dyan si Yorme Isko Moreno. Ikaw ang naglabas ng issue. Ikaw ang nagsulat o sumulat kay Bato de la Rosa sa PIDEA para magkaroon ng ganitong hearing. Ano naging irrelevant? Ang kailangan nga is i-establish ng mga nandyan sa hearing ang iyong kredibilidad para maging resource person. Ang problema, puro ka lang dada. Wala ka mapatunayan. Hindi mo maipakitang totoo ang mga sinasabi mo. Lakwatsera official, shoutout po ha. Wala talaga. Sinabi ko na sayang ang kasweldo ng taong bayan sa kanya. Sabi ko, opo. Yung mga investigador, yung mga opinion. Sabihin mo, hindi siya marunong mag-imbestiga. Kung hindi siya marunong mag-imbestiga, bakit niya naalaman yung mga katarantaduhan mo? Yung mga kaso mo sa PIDEA, yung mga kaso mo sa PNP. Paano niya malalaman yung tungkol dyan sa PDS kung hindi siya marunong mag-imbestiga? Paano malalaman ni Senator Jinggoy na mayroong isang dating PIDEA chief na alam ang iyong kabulukan kung anong klase kang PIDEA agent, kung anong klase kang trabahador ng PIDEA. Kung hindi marunong mag-imbestiga si Senator Jinggoy, hindi niya maitatanong sa iyo yung mga bagay na yan. Teka, sabi mo sayang ang pinapasahod ng taong bayan kay Senator Jinggoy? Masayang ang pinasahod ng taong bayan sa iyo. Masayang, bakit? Biruin mo, pinasahod ka ng taong bayan. Tapos, habang ikay nagtatrabaho sa PIDEA, nung may nahuling drug lord, kanino ka kumampi? Sa drug lord? Sino ang sayang ang pinapasahod ng taong bayan? Sa'yo, sayang. Buti nga sa'yo, wala ka na ako ang benefits. Bugok naman itong nagre-reporter na to, itong Almar Porzuelo na to, bugok. Natural. Hindi na malalaman. Bakit? Aamin ba si Jonathan Morales? Siya ang gumawa eh. O aamin ba siya na siya gumawa niyang papeles na yan? Siyempre hindi. Ay naku, ginagago niyo talaga SMNI ang taong bayan. Buti nga sa inyo, hindi kayo na nalilip pa rin yung inyong suspension. Kasi puro lang din naman kayo kasinungalingan, fake news ang pinapalabas ninyo dito sa bansang Pilipinas. Kaya marapat lamang na hindi na kayo bigyan pa ng franchise license. Mabuti na yan, okay na yan. Katulad yan. Hindi na daw nakatutok dun sa totoong issue. Sa totoo lang, nabuking na nga ni Senator Jinggoy kung sino naglabas ng papeles. Si Jonathan Morales gumawa. Napunta kay Maharlika. Lagi niyang kausap si Maharlika.
Sabi nga ni Jonathan Morales, ako nga, gusto ko nga kasuhan niya si Marluca kasi nilabas yung mga papeles na ginawa ko eh. Gusto mong kasuhan pero lagi kang nagpapa-interview. Lagi kang nandyan kay Maharluca para makipag-usap na makipag-usap. Ay, nako. Puro kayo katarantaduan dyan, puro kayo panggagago sa mga Pilipino. Kaya dapat lang talaga hindi nabigyan ng prangkisa yung SMNI.